Hallelujah. Puri ng Panginoon sa umagang ito. Sige po, inaanya ko ang lahat na tumayo at tayo po iaawit sa ating Panginoon. Hallelujah. O Panginoon, binupuri ka namin sa umagang ito, Panginoon. At kami ka, Panginoon, para lamang sa iyo, para lamang papurihan ka, Panginoon. Amen. Amen. Ang ating scripture reading sa umagang ito ay akin na lamang pong babasahin sa aklat ng mga awit, Psalm 75. We give thanks to you, O God. We give thanks for your wondrous works. Declare that your name is near. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Ang karapat-dapat sa papuri ng Panginoon. Sumayaw. Kumanta. Namusika sa ating Panginoon.
pangako, Panginoon, upang mahalin mo kami. Lord, pinasok mo yung talikalang nakabalot sa puso namin. Lord, tinawag mo kaming anak. Panginoon, tanggapin mo ang awitin na ito na nagpapatuloy, Lord, na sapat na at walang hihigit pa sa iyo. Hallelujah. Si Kristo ay sapat sa akin. Sa karanaw, sa dalan ng pag-ibig mo, lahat
krus ay sapat sa lahat, na ako ay linisin, ako'y palayain. Sapat ang dugo ni Jesus, ay sapat ang pagpapakong kamay, ay sapat ako'y pagpuwain, ako ay ituloy na. Hallelujah, Lord. Purihin mo, Panginoon. Sa umarang ito, ngayon, at magpakailan ng Panginoon, lagi sa parang pagpili ko sa bawat isa. Hallelujah. Sabay-sabay po natin kawisan ng ating Panginoon. Wala na, Panginoon, kailangan pa akong pinikaw na. Hallelujah. Kailangan pa si Kristo ay sapat na, sapat. Si Kristo lang ay sapat, ang krus ay sapat sa lahat, na ako ay linisin, ako'y palayain. Sapat, Panginoon. Sabay-sabay natin kawilan ng ating Panginoon. Sapat ang dugo ni Jesus, ay sapat ang kapakong kamay, ay sapat na ako'y pagkaw. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Ay ituloy na anak. Sapat. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Sige po, pwede na po tayo maupo. Tayo po ay mananalangin. Lord, sa umaga po ito, salamat sa iyong pong kabutihan, salamat sa iyong biyaya, salamat sa pagkat ikaw ang Diyos na tunay nga, na sapat po sa aming pong buhay. Sa umaga po ito, malakip ng pagsamba ay amin naman, Lord, itataas ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng mga pasasalamat sa umaga po ito. Sa umaga po ito, sino man po ang Lord dumako sa kanilang kaarawan, dalangin ko po, Lord, patuloy mo po silang pagpalain at dalangin ko, Lord, na ang iyong biyaya, ang iyong pangunguna, kung paano mo po sila sinamahan, kung paano mo po sila ginabayan, ay muli, O Diyos, maranasan po nila ang iyong pangunguna. Dalangin ko po, Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang siyang mahayag, Panginoon, sa kanila pong buhay. Ikaw ang Diyos na patuloy na magpala at patuloy na magpalago sa kanilang pananampalataya. Sa umaga po ito, kung meron man po, Lord, sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang po anibersaryo, Panginoon, ng kasal, dumadalangin po ko, Lord, patuloy po pong pagpalain ang kanilang pagsasama, patuloy po pong patagin, Panginoon. At dalangin ko po, Diyos, na ikaw ang patuloy na magpala, Lord, sa kanila pong buhay. Dalangin ko po, Panginoon, ang bigkis ng pag-ibig na nagmumula po sa iyo, ang siyang laging magiging sentro, siyang laging manatili sa kanilang pagsasama. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng maaaring mga problema, Panginoon, dumating po sa kanila, lalo pang mas maging matatag, Panginoon, ang kanilang relasyon, mas lalo pang lumalim ang
ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Sa umaga po ito, Lord, salamat din sa mga panalangin na tunay na ikaw ang Diyos na tumutugon, ikaw ang Diyos na nagpapala, ikaw ang Diyos na laging dumirinig ng aming mga panalangin. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa patuloy mo pong pagkilos at pakikinig at pagbibigay, Lord, ng tugon sa aming pong mga panalangin. Sa umaga po ito, muli o Diyos, kami ay lalapit, Lord, sa pamamagitan ng panalangin. Dalangin ko po, Lord, sa umaga po ito, patuloy mo po pagpalain ang aking mga kapatid sa mga may kahilingan patungkol sa mga pangangailangan po nila. Ikaw ang Diyos na magpuno sa anumang kailangan po nila sa kanilang buhay. Ito man ay pinansyal, ito man ay material, at higit sa lahat, Lord, ng kanilang spiritual na paglago ay aming tinataas at dinadalangin po sa iyo. So, umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa kagalingan, sino man po ang nakakaranas ng karamdaman, ikaw ang Diyos na magpagaling sa kanila at ibago sa kanila sa pangalan mo po ay Lord, ang kagalingan ay maranasan po na aming mga kapatid. Lord, ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot at wala pong imposible po sa iyo. Lord, sa sandali po ito, kung sino man po ang nakakaranas ng mga pagsubok o dumadaan sa mga problema, dumadalangin po o Panginoon ang iyong tulong, ang iyong biyaya ay pagkaloob mo po sa kanila. Bigyan mo po sila ng kalakasan na nagmumula po sa iyo. Turuan po silang manghawakan sa iyong salita. At dalangin ko po, bigyan mo po ng kalutasan ang anumang mga suliranin na mayroon po sila. Ang lahat po ng ito ay pagkatiwala po nila sa iyo. Ilagay nila sa iyong kamay at sila, Panginoon, ay patuloy na magtiwala po sa iyo. Sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol, Lord, sa pag-iingat, dalangin ko po, Lord, ingatan mo po ang mga mahal sa buhay ng aking mga kapatid, naririto man sa Pilipinas o nasa ibang bansa. Abutin mo po sila, palingain. Ikaw ang Diyos na sumubaybay at maranasan po nila ang kabutihan mo, maranasan po nila ang iyong biyaya. Lord, sa umaga po ito, ihanda mo po ang aming puso't isipan sa patuloy na pag-aaral ng iyong salita. At salamat po sa araw na ito na aming sineselebrate, Panginoon, ang araw ng mga ama, ang Father's Day, Panginoon, na ang dalangin ko po, Lord, ang iyong pagpapala sa bawat ama ng tahanan ay maranasan po nila. Salamat po sa umaga po ito, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Para naman po sa ating mga announcement, IRM San Isidro Worship Service every Sunday po ito at 2 p.m. Magkita-kita po dito tayo sa church bago po tayo magtungo sa San Isidro. Youth Service po every Saturday po at 4 p.m. Inimbita po natin ang lahat ng youth kung kayo po may pamangkin, anak. Ayan, inimbita po natin sa ating Youth Service every Saturday po at 4 p.m. Midweek Service and Prayer Meeting, June 20, 2024 at 7 p.m. po. Speaker po natin, Sister Mary Joy Tuquerang, yung likod. Worship Leader, Sister Cristito Barza. Ang ating pong usher, Sister Leonie Santos. Testimony po, Sister Laarni Acosta. Para naman po sa ating Sunday Service, June 23, ang ating pong speaker, Reverend Pastor Emmanuel Castro. Worship leader po, Brother Reynan Lozada. Para naman po sa ating tithes and offering encouragement, Sister Leonie Santos. Sa usher naman po ay Sister Judith Borbon. At sa flower sponsor, Pialago Family. IRM Ministries Montalban Aita Community Mission. Every Saturday po ito at 8 a.m. po. At inimbitahan po ang lahat ng kapisan ng kalalakihan, kababaihan, kabataan ay magtulong-tulong, magtuwang-tuwang, magsalit-salita ng paggawa para sa ating Aita Community Mission. Ayun po, maraming salamat sa Panginoon. Sa ating flower sponsor, sa umagang ito, ang Pio Quinto Family. Salamat po. At siyempre, happy Father's Day po sa ating lahat.
Happy Father's Day po sa bagong tatay, magiging tatay, at sa matagal ng tatay, dekada ng tatay. Happy Father's Day din po sa ating tatay sa ating church, ating spiritual father po, ang ating Reverend Emmanuel Castro. Maraming salamat po sa pagpapagal sa 21 years na pagpapagal, 2 dekada na po at talagang at niluluhod pa po tayo niyan at pinagpapasting. At maraming salamat po sa umagang ito. At sa pagdiriwang ng ating Father's Day, sa umagang ito, magkakaroon po tayo ng special gift para sa mga ama ng tahanan, haligi ng tahanan. Ano nga po ba ang haligi ng tahanan para sa atin? Ayan, ngayon po, tinatawagan ko po ang isa sa kabataan na magbigay ng short message para sa ating tatay. Oo, yung mga lumingon, sila pong dalawa yan. Sige po, Sister Jasmine, Borbon. Short message lang kung ano ang masasabi mo sa ating tatay. So, umaga nito as we celebrate Father's Day. Hindi, kay Papa po, syempre, kahit na si Papa po ay stricto siya, parang si Papa, magagalitin siya. Talagang ayun pa talaga yung nakuha namin kay Papa. Pero si Papa, mapagmahal si Papa siya. Sweet siya. Kahit gano'n siya, pag kunyari napagalitan ka niya, maya-maya, hahalikan ka na niya sa noo. Yung gabi parang, iyak ako. Napagalitan ako ni Papa. Naiyak tuloy ako. Tapos, biglang lumapit sa akin si Papa. Hinalikan niya ako sa si ate kasi. Parang hindi bukan si Papa sa pagsusori niya, pero naramdaman ko. So, nagpapasalamat ako kay Papa kahit gano'n si Papa mahal naman. Siyempre sa ating pastor, napakabait din ni pastor, laging may small gift para ipakita na parang nakikita niyo yung hard work mo, yung pagpapagal mo kay Lord. Happy Father's Day. Ayan. Oo, syempre, ihahanda natin ang ating puso't isipan. Isa pa, para sa Father's Day celebration. Sige po, Ate Patricia Laportesa. Sige po, punta po tayo. Ang short message lang, kahit wala ang papa mo, panoorin natin sa YouTube. Para sa akin naman po, yung sa papa ko po, ayun po, yung siguro pinakamalaki pong, parang memorable po na ginawa ni Papa is, nung nagkasakit po talaga ako, yun po yung madaming memories na, nagtrabaho po siya na, kasi kailangan po namin ng malaking pera po nun para po talaga sa mga kailangan kong gamit, yun. Po siya. Pumasok po siya ng gabi po, yung sa tracking po. Kahit hindi na po kaya ng katawan niya. Ayun, doon parang na-realize ko na sobrang halaga ko po pala talaga sa sa pamilya ko. Tsaka po, si Papa po, yung mga ginagawa niya, lagi niya pong iniisip yung kapakanan namin, yung makakabuti sa amin. Ganun din po si Pastor po, Happy Father's Day po. Ayun po, yung sa... Ayun po, salamat po, Pastor, sa mga sa mga pagbibigay niyo po sa amin na sobrang nakakatulong po talaga sa amin. Yun lang po, Father's Day. Opo. Salamat napakasarap sa puso ng ganyan ang ating mga ama. Iba-iba man ang katangian ng ating ama. Pero yun lang ang patunay sa lahat. Kahit ano pa yan, mahal ka niyan, kung sino ka at siya ang tatanggap sa'yo. Ganun din ang ating Panginoon na nasa langit. Opo. At syempre, hindi naman ako magme-message, Pastor. Salamat po sa Panginoon at palapakan po natin ang buhay ng Ama ng lahat. Ama ng ating Espiritu, ang tunay na gumagabay sa atin dito sa church, ang ating Reverend Pastor Emmanuel Castro. Okay, good morning po sa atin. Ayan. So, salamat po sa araw na ito, ating pong pinagdiriwang ang araw ng mga tatay. Sana po na-invite yung mga ama ng tahanan, para sila ay nakakapakinig ng salita po ng Panginoon. So, salamat dun sa mga
bigay ng ano po nila, no, ng message sa kanilang tatay. At kami po, kahit po wala kaming anak, marami kaming mga anak na inaasikaso, no, which is the church, no, na amin pong pinangungunahan. Okay, so sa mga tatay po, iba-iba po ang katawagan. Ano, merong tawag na daddy, di ba? Social po yun pag daddy, no? Okay, papa, ano pa ba? Airpad, pagka mga ano, no? Pagka mga, okay, airpad, ano pa ba? Tatay, baba, alam niyo po ba yung baba? Okay, isa po sa tawag ng tatay po yun Kasi yung pinsan ko po, meron siyang nasawang Syrian, no? Taga-Syrian na ang tawag ng kanyang anak, baba, sa kanyang tatay. Okay, so may iba't ibang mga katawagan, may iba't ibang tinatawag, pero ito ay tumutukoy sa ama po ng tahanan. At sa araw pong ito ay atin pong sineselebrate yung pong Father's Day. Ayan. So, bago pa man ako mag-start, ay akin na po baka mamaya makalimutan ko mamaya, no? Sa lahat po ng ama na naririto at sa lahat po ng amang manonood ng ating pong worship na ito, ay Happy Father's Day sa lahat po sa inyo, sa aking ama, Happy Father's Day sa mga aking mga bayaw. Happy Father's Day, no, sa both side, ano po, sa amin at sa family ni Pastora. Ayan. So, hindi ho ganun kadali ang maging ama. Tama po ba? Mahirap po ang role ng ama, biblically speaking. At napakahalaga po ang bahagi ng isang ama o role ng isang ama. Alam niyo po ba sa Pilipinas, kung bakit ganito po yung ating bansa? Hindi nyo ba napapansin yung bansa natin, parang tila yung bansa natin wala na yatang direksyong patutunguhan, parang anything goes na lang, parang wala ka nang makitang liwanag sa mga nangyayari, at sumasabay pa yung ibang bansa sa, no, gaya ng China, no, na sinasakop naman yung ating pong teritoryo. So, bakit napunta sa ganito yung ating pong bansa? Alam niyo po, ang laki ng pananagutan ng mga ama dito po sa Pilipinas. Ano? Kung bakit meron tayong ganitong klase ng sistema ng bansa, ay dahilan po yan sa mga ama. Ano? Kasi alam niyo po sa Pilipinas, ang nangyayari sa atin, yung sistema natin, kasi ganito. Sa isang pamilya, may nanay at tatay, no? Siyempre may anak yan. Ang nangyayari po kasi, ang tatay, ang nagiging sistema na ng tatay o kanyang pamamaraan bilang pagtaguyod sa kanyang pamilya ay yung provider na lang. Alam niyo po yun? Nagpo-provide na lang siya. Magtatrabaho siya, tama naman po yan, walang mali. Di ba? Magtrabaho ang ama, magpakasipag. Wala pong mali doon. Ang nagiging problema po doon ay yun na lang ang kanyang naging routine. Pagdating sa bahay, parang wala nang gagawin. Bahala na yung nanay sa kanyang mga anak. Alam niyo ba bakit bakit maraming babae, ayan, pasensya po na po sa mga babae dito kasi araw po ng mga ama ngayon. Yan, pag-araw niyo po, wala naman kayong magagawa, no? Ngayon kasi Father's Day, no? Okay. Kaya ang mga babae, minsan, makikita po natin minsan madalas nagiging dominante. Hindi nyo ba napapansin sa bahay? No? Minsan nasasabihin yung mga ama na under desire. Diba? Okay, tanggapin man o hindi, totoo naman yun Nangyayari talaga yun. Alam niyo kung bakit? Ano yung dahilan? Kasi yung tatay, hindi niya kasi ginagampanan yung mahalagang parte ng kanyang buhay. Hindi lang po pagpo-provide ng kailangan.
Ang tatay po is the head of the family. Ano ho? Ang ama ng tahanan, siya yung pinakapuno, siya yung head ng kanyang pamilya. Dapat talaga yung leadership ay nakikita sa isang ama. Sa Pilipinas po kasi nangyari, yung leadership ng pagiging ama, ipinasa na sa nanay. Ang naging kaisipan na lang ng tatay, kailangan ko lang mag-provide, tapos na yung trabaho ko. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit sa Pilipinas mas dominante ang mga babae. O, alam niyo na po ngayon. Tignan niyo po sa Japan. Di ba? Dahil mataas ang pagtingin sa mga ama. Di ba? Okay. So, ang problema naman doon, hindi naman balanse. Masyado naman na bumaba yung kalagayan ng mga babae. Kasi yung sa Japan po, pagdating ng lalaki, pagsisilbihan pa yan ng babae, ganun po. Ano ho? So, yung pagiging balance po. Kaya yung respect nung mga asawa at mga anak doon sa mga kanilang mga tatay sa Japan po yun ay talagang napaka-taas. At tingnan nyo naman po yung Japan. Diba? Kumpara sa Pilipinas, saan na po tayo? Okay. Kasi yung leadership, ikaw yung nagdadala niyan. Kung saan mo dadalhin, kung saan mo itutungo yung iyong pinangungunahan. At dito po sa ating pag-aaralan, sa umaga po ito, napakahalaga po yung tinatawag na leadership ng ama. Pansinin niyo po sa Bible. Pag nagka-count po ng mga tribes, pag nagka-count ng tribes, sino po yung binabanggit? Lalaki. Di ba? Kasi ang pinuno, ang nangunguna sa pamilya ay lalaki. Nabago lang sa Pilipinas. Pagka inunulito yung tribe, yung lahi po yun, no? Kasi yung lahi, di ba? Baka yung babae na banggitin, hindi na yung tatay. So yun nakakalungkot. Kailangan mabago din yung sistema. So kalakaran na sa Pilipinas, pero hindi maganda yung tinatawag na outcome. Hindi nagiging maganda. Kasi yung pagiging ama, yung pagiging leader, nawawala na po. At ito yung problema, isa sa problema, bakit meron tayong ganitong sistema sa ating pong bansa. Yung leadership ng ama ay napabayaan. Hindi gaano na-emphasize, hindi inaasikaso. Tandaan po natin mga ama, hindi lang po pagpo-provide ang inyong trabaho. Ulitin ko, hindi lang po pagpo-provide ang inyong trabaho. Isa sa pangunahing katungkulan ng isang ama ay ang pagiging leader, head ng kanyang pamilya. Okay, so sa umaga po ito, ating po tingnan yung talata na ating pong pag-aaralan dito po sa Deuteronomio chapter 6 verse 1 to 9 ang ating pong babasahin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Okay, nakaano ba to? Okay, ito po ay na-type, Yan. So, basahin po natin dito nang sabay-sabay. 1, 2, ready, go! Ito nga ang kautusan at mga tuntunin ibinibigay niya sa akin, na siya ninyong susundin sa lupain inyong sasakupin. Verse 2, ang mga ito ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na saninlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, pakinggan ninyo ito at sundin mabuti. Kung magkagayo'y sasagana kayo at darami ang inyong lahi, pagdating ninyo sa lupain ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sa lupain mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh, na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo sa inyong mga anak
pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga talangkahan. Okay. Meron pa po ba? Ay, wala na. So, pinagpala po ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Lord, salamat po sa umaga po ito, sa araw na ito ng mga ama, na kami po ay mag-aaral ng inyong mga salita upang makita ang kahalagahan ng pangunguna ng isang ama. Lord, sa kanilang tahanan, na napakahalaga na siyang magiging bunga, na siyang magiging direksyon ng aming komunidad, ng aming bansang ginagalawan. Sa umaga po ito, ang pagkatuto at pagkaunawa, ipagkaloob mo po sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayo maupo. So dito, nung ilabas po yung mga Israelita doon sa Egypt, binigay po yung pamantayan ni Yahweh. Okay. So yan ay nakabilin, alam niyo po, nakabilin yan sa bawat tribes. So, bawat head ng tribes ay lalaki, ama. So sila yung merong responsibilidad na ang kanilang pamilyang nasasakupan ay kanilang dapat pangunahan ng ang bilin ni Yahweh ay yung kanyang salita at pamantayan ay kailangang maituro sa next generation, yung salinlahi, no? Para hindi mawala sa direksyon na gusto ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, ano ba yung gusto ng Diyos dyan? Pagpalain ang kanyang bayan. Okay. So yan po yung kanyang bilin. Kaya nga, yung lahat ng kailangan gawin para maalala yung kanyang salita, binilin niya na. Di ba? Sabi niya, okay, babasahin ko lang po dito. Ang utos niya, itanim nyo sa inyong puso. Verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga, ano sabi? Mga anak. Okay. So yung mga tatay pa, tinuturuan nyo ba yung inyong mga anak? Diba? Yung problema. Ano po? Baka tayo lang yung nag-aaral, hindi naman natin ipino-communicate sa kanila. Ikaw lang yung makikilabang, parang yung salitang pinakinabangan mo, hindi mo nirelate sa pamilya mo. Katungkulan po natin yan. Kasi tayo yung humuhubog sa pamilya po natin. Amen po ba? Okay. So, sabi niya, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. So, ibig sabihin, yung palang tatay, dapat, mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi wala kang maituturo kung hindi ka, ikaw mismo hindi nag-aaral. So, sinabi niya dyan sa verse 7, ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong, anong bilin? Tahanan. Saan po pag-aaralan? Okay, sundan niyo po. Parang nakatingin lang kayo sa akin. Okay, tignan niyo po yung kopya po natin. Pag-aralan niyo ito, sabi niya, sa inyong tahanan. May tahanan po ba tayo? Okay. Saan po ituturo? Parang hindi na kayo makapagsalita. Saan po ituturo? Tahanan. Okay. So, ibig sabihin, paulit-ulit na binanggit dyan yung responsibilidad. Hindi lang isang beses. Patuloy yan. Iba't ibang mga pamamaraan na tawag dito, yung patungkol sa pagkatuto, binanggit dyan. Sabi niya, pag-aralan ninyo, ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, gawin nyo, di ba? Sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Kung titignan nyo yung bilin dito, kung ikakapit mo sa isang salita, ano kaya ang salita na ibibigay natin dito? Ang ibig po sabihin niya, yung salita ng Diyos, hindi dapat nahihiwalay sa'yo. Kasi, importante yan. Dapat tangan-tangan mo sa puso mo yan. Sa bawat pag-aaral na ginagawa mo sa salita ng Diyos, particularly sa mga ama po, no? Kasi pag-aaral, pangkalahatan naman yan eh. Pero dito, sa ating pinag-aaralan,
It-address to the fathers, ano? To the tribes, yung mga leader ng tribe na lalaki. Ina-address sa ano niya ng Diyos na sila yung mangunguna. Ano? Na kailangan ng salita ng Diyos, saan man sila pumunta, sa anumang oras, anong pagkakataon, hindi na hiwalay. Meron silang oras, meron silang ginagawa na pag-aaral para yung pag-aaral na yun ay yumaman sa kanilang puso at kaisipan na siya namang magiging paraan ng kanilang pagre-relay at pagdidisiplina sa kanilang pamilya. Alam niyo po, marami pong bata ngayon hindi walang disiplina. Hello? Sa totoo lang po, minsan mga bata pa lang wala ng disiplina. Sino may dahilan doon? Sino may may responsibilidad? Di ba magulang? Alam niyo po ba na kapag ang bata napulaan, ang itatanong agad, kanino bang? Okay. Common eh. Di ba? Di ba? Hindi naman sabihin na, kung bata na to, hindi. Tatanong agad, kanino bang anak to? Okay. Kasi yung way ng pagpapalaki, itatanong dun sa bakit ganito yung anak mo? Okay. So, sabi niya, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Verse 8, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong Okay. Isulat sa mga hampa ng inyong pintuan ng inyong mga bahay at mga tarangkahan. Ano yung pinapakita dito ng Panginoon? Dapat lagi kang nare-remind, lagi kang nakakonek sa salita ng Diyos, lagi mo siyang napapag-aralan, lagi mo siyang nakikita para yung salita ng Diyos ay tumimo sa puso mo, sa isip mo, na siyang gagamitin naman nila sa pagtuturo ng kanilang mga anak. Okay. So, gaya po ng binanggit po natin kanina, napakahalaga ng leadership ng isang ama. At ang ideal na leadership ng isang ama ay dapat siya ay connected sa Word of God, sa salita ng Diyos. So, syempre, pag connected, hindi lang siya basta itinuturo ng ama. Sapat na po ba yun? Ituturo lang ng ama? Okay, hindi po sapat yun. Dapat ang ama ang unang sumusunod sa pamantayan na kanyang pinag-aaralan patungkol sa salita ng Diyos. So sa umaga po ito, ating pong tingnan ating pag-aaral. At pinamagatan po natin ito, paki-flash nga po. The Father's Responsibility. Sabay-sabay nyo nga pong basahin. 1, 2, ready, go! The Father's Responsibility. Okay, ano po yun sa Tagalog? Ang responsibilidad ng isang ama. Okay. So, binanggit ko kanina, hindi ka lang nagpo-provide. So, common naman yon, di ba? Na mag-provide ka. May mahalagang trabaho na hindi mo dapat kalimutan. Bilang ama. At yan po doon sa ating binasang talata ay binigay na ng Panginoon kung ano yung pinakamahalaga. Yun po yung kanyang utos, ang pinakamahalaga, na hindi dapat mawawala sa isang pamilya, na hindi dapat nawawalay sa puso't isip ng isang ama. Tatlong bagay po yung ating pag-aaralan dito po sa ating titignan dito po sa ating pag-aaral. So, ano ba yung mga responsibilidad ng isang ama na dapat gampanan? Number 1 is, paki-flash niya po, fathers lead family. Fathers lead family. Okay, pinangungunahan ng kanyang ama, nililid ng ama ang kanyang pamilya. Okay. Alam niyo po ba na kung ano ang naging direksyon ng inyong mga anak at naging direksyon ng inyong pamilya, hindi mo yun may sisisi kanino man. Di ba? Ang may responsibilidad na ikaw na ama, sa ano ba dinala yung pamilya mo? Anong direksyon ang ibinigay mo sa pamilya mo? Anything goes? Bahala na? Mahirap po yun. Kung ikaw ay may pamilya, tapos ang isang ama, bahala na. Okay. Baka dating BNG yan.
Alam nyo, bahala na gang. Okay? So, mahirap po yung bahala na. No? Hindi po pwedeng ganun sa pamilya na bahala na. Wala pong ganun. No? Particularly sa mga Kristiyano, hindi po tayo kakapakapa sa dilim. May direksyon ibinibigay ang Diyos. Dito pa lang sa binasa natin, direction po yan eh. Malinaw na direksyon kung ano yung tatahakin at ano yung patutunguhan ng mga angkan na inilabas ng Diyos doon sa Egypt. Ano po? Sabi niya po rito, they have an instinct to cast a vision and execulate that vision for their family. So, meron dapat talagang vision. Natural naman yun, no? Okay. So, yung iba kasi vision lang po no? Walang vision eh. Okay, dapat meron vision. Pag sinabing vision, merong tinatahak, merong pananaw na patungo sa direksyon na tama. At ito ay i-communicate, isinasalin niya sa kanyang pamilya. Sabi niya, in the Bible, God often charges men to be responsible for leading their household. Hindi na po dyan, ulitin ko. God often charges. Ano ba yung sabihin pag sinabing charges? Inaatasan ka. Di ba? Sino? Yung mga lalaki. Di ba? Okay. Yung responsibility, inaatang ng Diyos, inaatasan ka ng Diyos sa responsibilidad na pangunahan ng iyong pamilya. In devotion to Himself. They have an industrious spirit and an unstoppable greed that God hardwired into them. Yan. So, ang laki ng responsibilidad. Hindi lamang po basta nagkaanak kayo, okay na. Huwag niyo po ipasa. Bagamat yung babae, syempre, meron talagang particular na parte yan. Kasi ang pagiging pamilya po is ano po yan, hindi pwedeng iisa lang. Tulungan po yan. Tama po ba? Tulungan. Hindi pwedeng yung babae lang ang gagawa nun. Kailangan yung ama bilang head, gampanan niya rin yun. Magtulungan sila mag-asawa. Ano po? Dapat yung ama ng tahanan marunong magdesisyon. Hello? Ngayon po sa Pilipinas, ang nakikita ko lang ayon sa aking observation, ang madalas na nagdidesisyon sa bahay yung nanay na which is mali. Pagka mga Kristiyano po tayo, mga babae, pasensya na po kayo dahil araw po ito ng Okay, huwag niyong agawin yung leadership sa inyong mga asawa. Di ba? Kasi minsan ang tendency ng babae, halimbawa, matalino ang babae, hindi naman ganun katalino yung kanyang asawa. Isipin niya kagad, hindi nito malimit yung pamilya ako na bahala, which is mali. Hindi po tama yun. Biblically speaking, inaagaw mo yung responsibilidad ng tatay. Di ba? At tinuturuan mo yung ama na maging irresponsable. Sino may kasalanan, inagaw mo kasi, di pabayaan niya na sa'yo, ang tanong, makakatulong ba? Hindi. Di ba? Okay. So, habang lumalaki, kung meron kayong mga anak, ito po yung tendency niyan. Habang lumalaki ang inyong mga anak, ano yung natututunan nila? Ang leadership pala nasa? Ano yung naturo nyo? Tama po ba o mali? Mali. Bakit? Akala nyo simple lang ginawa nyo, hinayaan nyo lang. Akala ng babae, tama yung kanyang ginawa. Hindi. Natututo ang mga anak ng mali. At asahan nyo kung may anak kayong lalaki, ganun din ang gagawin niya. Kasi bakit? Kasi hindi nakita niya. Diba? Ano magagayahin ng pamilya? Saan pa madalas ang pamilya? Sa loob ng tahanan. Diba? Andun kayo lagi. Diba? Kung meron mong magkakaiwalay ka, pagpapasok lang sa eskwela, pero babalik ka sa tahanan. Mas mahabang oras niyan, nasa inyo, kasi pamilya nyo yan. Amen? So, huwag nating agawin sa mga kababaihan. Ang gawin nyo, tulungan nyo sila. Di ba? Pangit kasi tignan. Ako, di ako pumapayag na ganun Di ba, nagko-correct ako pagka ikaw yung head, tapos merong makikialam na, hindi ako pumapayag nun. Kasi, hindi siya tama.
Hindi tama yung pagdating po sa biblical perspective. Ang magiging dapat nangungunan lalaki. Ang kailangan lang ng babae, tulungan mo lang. Hello? O, ulitin ko sa mga nanay tulong lang po ang kailangan, hindi agawin. Hindi ikaw na yung kumuha. Huwag niyong kunin. Kasi hindi niyo matuturuan ng tama ang inyong pamilya. Sasabihin ko po sa inyo, paglaki ng mga anak niyo, problema din yan. Di ba? Ganon din yung gagawin ng mga asawa nila. Wala din silang kakayahan. Di ba? Kasi bakit? Hindi kasi nakita yung leadership ng ama. Ang napakahalaga po ng father figure sa loob ng bahay. Hello? Dapat nakikita ng mga anak kung paano tayo magdesisyon, gumawa. Sa totoo lang po, ang desisyon kasi minsan, kinakatakutan natin. Ba't nyo katakutan? Responsibilidad nyo yan eh. Ba't nyo kakatakutan? Diba? Yung nanay naman, kung pinanghihinaan ng loob ang inyong asawang lalaki, tulungan nyo, hindi agawin. Palakasin nyo ang loob. Tulungan nyo, bigyan nyo siya ng mga siguro, daddy, kung ano man tawag nyo, ano ba tawag nyo po sa asawa nyo? Okay, siguro pa, diba? Honey. Diba? Okay, siguro, ganito gawin natin. Dapat siguro ganito gawin mo. I-guide mo lang siya. Hindi yung, ikaw yung kukuha ng kanyang trabaho. It affects your family. And it affects the future of your family. Yung future ng mga anak nyo. Kaya, huwag ka na magtaka dito sa Pilipinas. Bakit ganun yung, di ba? Di ba ang nangyayari minsan? Siguro mag-survey tayo rito. Mas marami ang naglilit ng pamilya. Dito pa lang manggahan. Babae. Di ba? Kasi bakit? Yun nga yung problema. Ano po? Hindi na nagagawa yung tama, yung leadership, naagaw na ng iba. So bilang mga Kristiyano, mananampalataya, huwag nating hayaan yung maling sistema. Kasi ang sistemang dapat pairalin po natin yung sistema sa labas o sistema sa biblical perspective. Ano po yung dapat nating sundan? Yung biblical perspective na sistema o sistema ng mundo? Kayo po sumagot. Parang ayaw. Baka may mag-away dito pag sabihin mo, lalaki, sinabi ni pastor O sabihin nyo yan, pwede nyo po sabihin. Di ba? Pag inaagaw po, ito po, bigyan ko po kayo karapatan. Kahit i-mention nyo yung pangalan ko. Pag ang babae po nyo na inyong asawa, inaagaw yung leadership, sabihin nyo, sinabi ni pastor, ayon sa Biblia, sabihin nyo, na ikaw dapat magpasakot ka. At ang leadership nasa akin. Okay, ito naman yung tendency. Alam niyo yung leadership, hindi ka naman mag-lead ng may abusive. Alam niyo yung abusive? Yung dahil ikaw authoritative, di ba, maangas ka na, hindi po. Ang tinutukoy na leadership ng biblical perspective po ay tamang leadership. May leadership na may pagmamahal. Amen. Hindi yung aalipin mo na, andarin mo na. Hindi po yung tama. Okay. So, ganun po yung gawin nyo. Sabi ni pastor, ganito. Kaya ikaw, tutulungan mo lang ako. Di ba? Okay. So, kasi minsan, alam nyo po, hindi rin natin masisisi yung mga babae. Yan, baka sabihin ng mga babae, biglang bumendo si pastor. Hindi, totoo po yun eh. Hindi mo rin naman masisisi kasi minsan, di ba, inaantay minsan ng babae, umaksyon na, ang tagal na. Aksyon. Ang tagal na po ba? Kaya tuloy, lalo na kung ang personality ng babae yung sanguine. Yung sanguine kasi agad-agad po yan eh. Di ba? Hindi na naghihintay yan, hindi na nagdadalawang isip. Talaga no-overtake niya, i-take over niya talaga yung responsibilidad. Pero dapat itama po natin kasi yung pinag-aaralan po natin, nasa father talaga yung leadership. Sabi niya nito, the task of leading the family requires bravery, decisiveness, and devotion to God. They are uniquely, paki-click sa Okay. Paki-click. Next. Masyado na. Okay, nalagpasan yata. Magkadikit ba?
Okay, nagkadikit pala. Hindi ko kala ko isang lang. Okay, magkahiwalay po yan eh. The task of leading the family requires bravery, decisiveness, and devotion to God. They are uniquely equipped to manifest of all the qualities. Tingnan nga natin Genesis. Sabi diyan sa Genesis, pakibasa niyo nga po. Okay, sabay-sabay yung malinaw po. 1, 2, ready, go. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi ng sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapatiran ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking mga utos. Okay, so sabi niya, pinili ko si Abraham. Lalaki po ba si Abraham o babae? Lalaki yan. Di ba? Head. Okay. Upang, sabi niya, turuan niya ang kanyang lahi. Ano yung tuturo? Na sumunod sa aking mga utos. Kasi alam niyo po bakit lagi yan yung direction ng Diyos, lagi yan yung inuuna niya. Kasi gusto niyang i-bless eh. Pagpalain. Kasi ang sumusunod sa utos ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Amen? Inaayos ng Diyos yung buhay. Pinapaganda ng Diyos, pinibless ng Lord yung buhay natin ng mga mananampalataya kapag tayo sumusunod. Kaya napakahalaga ng utos po na yan na dapat sundin yung utos ng Diyos. Sabi niya, kaya sa kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Okay. So kabaliktaran naman yan, kapag hindi natin sinusunod, mas lalong hindi natutupad yung pangako ng Diyos. Alam nga naman tuparin ng Diyos, hindi naman tayo sumunod eh. Di ba? Minsan na mga Kristiyano, demanding masyado. Alam niyo kung bakit? Hindi mo na nga tinupad, nagreklamo ka pa sa Diyos. Di ba? Kapag hindi ka tumupad, wala karapatang magreklamo sa Diyos kasi meron siyang utos eh. Di ba? Hindi mo sinunod. Gusto mong pagpalain kaya paano ka yung pagpapalain? Hindi ka sumusunod sa utos. Okay. Kailangan, kung ano sinabi ng Diyos, susundin po natin yan. Amen. So, ito yung mahalaga, no, na yung katungkulang ibinigay kay Abraham. Ibinigay niya, pinili niya si Abraham, sabi niya para turuan. Diba? Yung kanyang lahi na sumunod, kanino? Kay Yahweh. So mahalaga po ito sa bawat ama ng tahanan. Na yung mga anak natin, pinapasunod natin sa Diyos. Amen? So kung napapariwara na yan, asikasuhin po natin. Diba? Bigyan natin ng tamang direksyon. Huwag natin hayaan na napahamak, kung kailan mapapahamak, doon pa lang a-actionan. Diba? Pangit kasi yung kung kailan malala na, diba? Doon pa lang nung kagagawa ng aksyon. Sabi nga po meron kasabihan, prevention, ano yung kasunod po nun? Is better than cure. Diba? Yung pag-prevent, mas mabuti yun doon sa pagpapagaling o paggamot mo. Kasi bakit? May iwasan yung problema kapag una pa lang nakikita mo na, meron ka na ginagawang aksyon. Ano po? So, yung leadership na binigay kay Abraham ay napakahalaga para ituro niya yung salita ni Yahweh sa kanyang mga lahi na sumunod na ang ibig ng Diyos ay mapagpala po yung kanyang mga lahi. Ang biblical perspective po, ang pamantayan po ng Diyos, hindi naman po nawawalan ng bisayan. Di ba yan sinabi nung ancient time? So, lumang panahon, matagal na panahon na. Pero pinapag-aralan pa rin po natin in present time. Kasi bakit? Kasi hindi naman po nawawalan ng bisa yung mga promises eh. Nawalan na po ba ng bisa yung promises ng Diyos? Hindi. Pero ang problema minsan, yung promises parang ano na lang, pag nababasa natin, parang mga alamat na lang. Kasi bakit hindi na isinasa puso ng tao? Hindi na isinasa-isip. Ang nangyayari po ngayon, bumabalik yung tinatawag na dating Israelita. So, nagkakaroon ngayon ng tinatawag na modern Israelites. Sino po yon? Yung mga simbahan ngayon, nagiging modern Israelites. Bakit po nagiging modern Israelites?
nagiging ano na lang po tayo, traditional. Di ba? Kapag hindi natin to talaga ginawa, isinapuso, isinagawa sa buhay, traditionally, ganun ang mangyayari, magiging routine. Papasok na lang tayo sa loob ng simbahan, oo, nakakapakinig nga tayo ng salita ng Diyos, pero ang problema, hindi naman na i-apply. Di ba? Meron tayong sariling pamantayan na sinusunod. Kaya tayo pumupunta po dito for us to equip, para i-equip tayo ng Diyos para turuan, para tulungan na magbago, para yung sistema mabago. Kasi yung sistema, yung outcome, hindi mababago hanggat hindi na itatama yung, ano po tawag dito? Puso tsaka isip. Tignan sa Pilipinas, gusto natin, di ba? Gusto natin iasa yung pagbabago sa leader. Kapatid, mamamatay na tayo kung iaasa natin pagbabago sa leader, hindi mangyayari sa Pilipinas. Ang pagbabago nangyayari sa bawat individual na tao. Ibig sabihin, para mabago yung Pilipinas, kailangan ang tao sa Pilipinas magbago yung puso, magbago yung isip, para mabago yung sistema. Ano po? So, minsan, ganun yung kaisipan ng tao, hindi po mababago. Kailangan nagmumula yung pagbabago sa bawat isa. Katulad din po yan sa church. Kahit anong salita ng Diyos mapakinggan natin, kapag ang buhay natin ay nanatili sa tradisyonal na pamamaraan, yung sistema ba naging tradisyonal na lang, pumapasok ka na lang sa simbahan, nakakapakinig ka nga, pero paglabas mo, di mo na niya-apply, yun po yung tinatawag na tradisyonal. Yun po yung tinatawag na modern Israelites. Parang nabuhay lang muli. Di ba? Yung sistema ng mga Israelita sa panahon po natin ngayon, which is not good. Hindi makakabuti kasi walang mangyayari. Walang mababago. Ano po? Okay. So, i-click nga po yung sumunod na talata. Ito po, napakaganda po ng talata na to. Pakibasa nga po. John 24:15. But he serving the Lord seems undesirable to you. Then choose for yourselves this way whom you will serve. Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Ang sabi ni Joshua, sige, sabi niya na kayo kung kanino kayo maglilingkod. Kayo ba ay maglilingkod sa Diyos ng nasa taga-Euphrates o yung Diyos ng mga Amoreo? Sabi niya, pero ako, sabi niya, maglilingkod ako at ang aking pamilya sa Diyos, kay Yahweh. So as for me and my household, we will serve the Lord. Okay, so yun yung magandang leadership. Okay, sino po nagsabi niyan? Si Joshua. Kasi, yung mga Israelita, iba-iba kasing pinagagawa eh. Diba, kung kani-kaninong Diyos naniniwala, nakita na nga nila yung Diyos na buhay. Diba? Nakita na nga nila yung ginawa sa mismong mata nila, pero nagagawa pa rin nilang ipagpalit yung Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Okay. So, nagkakaroon ngayon ng epekto sa kanilang bansa, sa lahi ng mga Hudyo. Ano po? Yan yung nagiging dahilan kung bakit sila nasasakop ng ibang bansa. Dahilan sa kanilang pagtalikod kay Yahweh, pinapabayaan nila yung kanyang salita, yung pagsunod. So, nai-impluwensyahan sila ng kanilang ng ibang mga lahi. Katulad niyan, na-influensyahan sila ng mga tao yan kasi nakapaligid po sa kanila yan eh. Pero sabi ni Joshua, pero ako, nilingkod ako at ang aking buong sambayan kay Yahweh. Yun po kasi yung tama. At yun yung makapagbibigay ng tinatawag na blessing sa kanyang buhay, sa kanyang lahi, sa kanyang pamilya. Hello, gusto niyo po bang i-bless po kayo ni Lord ng inyong pamilya? Mga tatay po rito, gusto niyo bang i-bless yung pamilya niyo ng Diyos?
Okay, kung gusto nyo i-bless yung pamilya ng Diyos, umpisahan nyo na yung leadership na katulad ng leadership ni Joshua. Ano yung leadership ni Joshua? Napakaganda. Kasi, tignan nyo po nung namatay si Moises, di ba namatay si Moises ang successor niya kasi, ang na-train niya sino? Si Joshua. So, yung leadership, ipinapasa ngayon kay Joshua. Okay, bago ipinasa, ano ginawa ng Diyos? Pinalakas mo na yung loob niya. O sige, sabi niya, huwag kang panghinaan ng loob. Pag binasa mo yung Joshua chapter 1, huwag kang panghinaan ng loob. Kung paano mo sinamahan, sabi niya si Moises, ganun din kita sasamahan. Sabi niya, at kapag ikaw ay naging tapat sa akin, sumunod ka sa aking mga salita, ibibigay ko sa iyo yung lahat ng lupain. Ang sabi ng Diyos, huwag mo lang kakaligtaan yung aking salita. Kaya sabi sa Joshua 1:8, di ba? Huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat na yun. Sino nagbilin po doon? Sino po yung nagbilin kay Joshua? Sino po? Si Yahweh, ang Diyos. Kasi bakit? Kasi yung sikreto. Hindi naman napapansin sa Bible, paulit-ulit lang yung sinasabi ng Diyos. Di ba? Okay, bakit paulit-ulit? Kasi yun lang yung sikreto, yun lang yung paraan, yun lang yung tama. Kung gusto mong i-bless ka ng Diyos, merong synthetic blessing na tinatawag. Alam yung synthetic blessing? Naranasan niya ng mga king. Ano yun? Noong ang pagpili ng king po, ina-anoint. Okay. So, in-anoint siya, pinili siya, nilagay. Kasi yung ina-anoint ng Diyos, natagpuan niya na tama yung puso. Okay? Okay naman yung relasyon kay Yahweh. Ang problema pag umupo, ano nangyayari? Nalulunod sa kapangyarihan. Di ba? Nalulunod sa pagkontrol, sa pagdomina ng kanyang nasasakupan. Hanggang sa dumating yung point na nakalimutan niya na ang Diyos. Okay. So, meron siyang wealth, meron siyang blessing na natanggap, pero ang nangyayari, synthetically lang yun, synthetic. Pansamantala lang yun. Kasi bakit? Kasi, hindi naman na nanggaling sa Diyos yun At kapag ang Diyos ay kumilos, mawawala po lahat yun. Kaya nga may mga king mawawala sa pagiging king. Kasi bakit? Kasi ang Diyos ang naglalagay, sabi, ang Diyos din ang nag-aalis. So, ibig sabihin na may control sa lahat ang Diyos. At ang pamantayan ng Diyos na sinasabi niya kay Joshua, na yung kanyang mga salita ay huwag humiwalay sa kanya kasi ang gusto niya, si Joshua, maranasan niya ang pagpapala ng Diyos at maranasan din na ang pinangungunahan ni Joshua ang blessing na nagmumula sa Diyos. Kaya si Joshua, tinandaan niya yun. Actually, nung sabihin ko ni Joshua, matanda na po siya dyan. Ano ho? Matanda na. Pero yung kanyang kaisipan, yung kanyang puso't kaisipan, ay nananatili pa rin doon sa utos ni Yahweh. Hello? Pinagtagumpay po ba si Joshua? Yes, kasi pangako po yun ng Diyos. Nasakop nila yung mga lupain. Binless po ba siya ng Diyos? Yes, kasi pangako po yun ng Diyos. Kaya nga po sa mga ama ng tahanan, kung gusto mo pagpalain ng pamilya mo, simulan mong umpisahang akayin mo, pangunahan mo yung pamilya sa pagsunod sa Panginoon. Dapat po, no one is left behind. Hello? Alam niyo yun? Pag sinabing no one is left behind, baka naman sa pamilya mo may naiiwan. Hindi mo dinadala kay Lord. Ikaw na kay Lord, pero yung pamilya mo, papaano? Dapat lahat. Tinatrabaho po natin yan dapat. Amen po ba ron? Okay. So gawin po natin yon, lalo mga ama ng tahanan. Akayin natin sila sa Panginoon. Gaya ni Joshua, upang ang ating pamilya ay maglingkod na sama-sama sa Panginoon. Okay, sabi niya po rito, Proverbs 14:26, whoever fears the Lord has a secure fortress, and for their children it will be a refuge. Okay. So, meron tayong safe fortress. Okay. At safe refuge sa Panginoon. Kapag tayo ay mayroong pagkatakot. Yung takot po na yan, yun yung tinatawag na yung ikaw ay buong pusong sumusunod, ayaw mong sumayin yung kanyang salita. Yan po yung tinutukoy po dyan.
Okay, pangalawa po, dito po sa ating pag-aaral. So yung una, fathers leads families. Pangalawa, fathers protect. Okay. Sabi niya rito, they not only lead, they guard, they are charged to protect the innocent. They are meant to be suspicious on their daughter's boyfriend. Okay. Tama naman yan, di ba? Okay. So yung mga tatay, kapag may boyfriend na, siyempre, iba kasing babae sa lalaki, di ba? Okay. Pero dapat balanse, pareho nyo tinitingnan. Pero mas malaki talaga yung ano sa ano eh. Sa babae talaga eh, di ba? Okay. So dapat yan, kinikilala nyo rin yung mga boyfriend ng mga anak nyo. Di ba? Tinitingnan nyo rin kung sino yung pamilya, o kung huwag nyo lang hayaan kung saan nagpupunta, alamin nyo. Di ba? Para maging safe. Di ba? Okay, may mga tatay pa bang ganito? Wala na. Meron pa po ba? Okay, huwag nyo sobrang higpit na ano. Okay, turuan nyo lang ng tama. Halimbawa, may anak kayong babae. Kunyari si Jasmine. Kasi si Jasmine ngayon na okay. O, di ba? So, kung ako kunyari yung tatay niya, so dapat alamin ko kung saan siya pupunta. Di ba? Kasi kapag hindi mo sinanay, wala rin pakialam yung anak mo eh. Di ba? Aalis, di mo alam kung saan pupunta. Ang hirap po nun, pag babae anak nyo, tapos hindi pa uuwi ng isang gabi, di mo alam kung saan nagpunta. Mahirap po yun. Ano po? So, dapat ang tatay protective. Pero hindi naman po protective na nasasakal na yung kanyang anak. Ibig sabihin lang, inaalam niya yung anak niya, inaalam yung boyfriend, inaaralan yung kanyang anak. Kung hindi pa naman panahon na mag-boyfriend, huwag mo na mag-boyfriend, aral muna. Hello? Sino ba yung mga bataan dito na ano pa? Nasa age ng 13 pataas. Alfred ko na lang. Okay. So, Si Jendo. parang hindi nagtataas, matatanda na ba itong mga bata na to? Okay. O, 12 pataas. Si Jendo. Taas sa kamay, ayan. So, ganon. Actually, pag-boyfriend, dapat nasa edad din eh. Di ba? Mga nanay, agree pa kayo doon? Walang agree mga nanay. Agree po ba kayo doon, dapat nasa edad yung pag-boyfriend? Okay. Pero wag ko kayong papayag. Ito ho. Kahit nasa edad wag ko kayong papayag. Diba? Na magpo-boyfriend kung lalaki po yung anak nyo. Diba? Okay. Huwag kayo papayag na magpo-boyfriend. Iba na ho yun. Okay. So, sabi niya po dito, he ensures the safety and welfare of his family. So, tinitiyak niya yung kaligtasan ng kanyang pamilya. So, dapat yung ama, pinipilang mo rin yung anak mo. Sino pa ba hindi nakaka-uwi? Di ba? Hindi naman masama talungin yung anak, nasaan ka na ba? Pero wala naman sobrang, natanong mo na nga, di ba? Ilang segundo lang, magtatanong ka na naman. Di ba nakakairita rin yun sa 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 anak niyo kasi sabi, isipin ng anak niyo, parang wala naman itong tiwala sa akin. Amen. Okay, dapat binibig niyo rin yung tiwala. Okay, kaya si Albert laging sino po ba nagchat up? Si tatay mo, nanay mo? Mama mo. Okay. Syempre, isa ka lang eh. Only sa Uli ko okay. Okay. Palagay ko kung marami kayo, bahala ka sa buhay mo. Siyempre, isa ka lang. Okay. Nagre-reply po ba? Magkano? Dapat magre-reply ka kasi important. Alam niyo mga sa mga kabataan, hindi porket inaalam ng tatay niyo o nanay niyo kung saan kayo, ibig sabihin magpit na sila. Huwag niyong isiping mali yun. Kasi mahal nila kayo. Amen. Hindi sila basta-basta naghihigpit. Okay, yung mga nanay naman, kung na-chat nyo lang pong isang beses, huwag na ulit-ulitin pa, minsan kasi unli. Okay, so yun, basta ipaalam. At kayong mga anak, kapag hinahanap kayo ng magulang nyo, yung lalo na particularly yung mga teen pa lang, mag-response kayo agad. Okay? Sabihin, mag-chat kayo agad, ipaalam nyo kasi
magiging magulang din kayo, malalaman nyo rin yung feelings na ang hirap na wala pa yung anak mo, nag-aalala ka. Diba? Hindi kasi naiintindihan ng mga kabataan po yun eh. So mararamdaman nyo rin yan kapag nagkapamilya kayo. So ito po yung mahalaga. No? Yung ama ng tahanan, tinitiyak niya yung kabutihan, yung safety, kapakanan ng kanyang pamilya. So, tama po yung pagtatrabaho, nagpo-provide po kayo. At samahan niyo po yan, syempre, leadership na kayo, inaakay yung mga anak nyo, kinakausap nyo. Alam niyo, ito yung parang hindi ko gaano nakikita sa Pilipinas. Yung tatay na kumakausap sa kanyang mga anak. Minsan parang hindi nagagawa, parang naalala ko tuloy sinabi ni ni Jasmine. Hindi vocal yung kanyang tatay na magsabi ng pagmamahal pero pinapakitain sa action. Pero mas maganda may vocal din po. Napakahalaga po ng communication. Kasi communication nagbibuild po ng understanding na para yung anak nyo nauunawaan yung sinasabi nyo. Para maramdaman din ng anak nyo na papa ko pala may pakialam pala sa akin. Papa ko pala di ba, talagang protective sa akin. So, ganun po. Sabi niya po dito sa Deuteronomy, nga po ulit. Deuteronomy chapter 1, verse 29 to 31, pakibasa nga po. Then I said to you, do not be terrified, do not be afraid of them. The Lord your God, who is Going before you, will fight for you as He did for you in Egypt, before your eyes, and in the wilderness, there you saw how the Lord your God carried you, as a father carries his son, all the way you went until you reach this place. So, eto pinapakita po dito yung paano nagli-lead si Lord, nagpoprotekta sa kanyang mga anak, katulad din ng ama. So dapat gawin din po natin yan sa ating pong mga anak. Amen po ba? Okay, Proverbs 14:26. Yan, marami pong verse. Makibasa nga po. In the fear of the Lord, one has a strong confidence, and his children will have a refuge. Okay. In the fear of the Lord, pag ilang beses na po ito binabanggit, magkaibang talata po yan, pero yung word na ginagamit, the fear of the Lord. Okay. So, ang tawag po dyan, banal na pagkatakot. Nangyayari ang banal na pagkatakot kapag ang mga mananampalataya ay sumusunod sa salita ng Panginoon. Okay, doon po yan nabibuild yung banal na pagkatakot. Yun po yung tinutukoy niyan, the fear of the Lord. Yung banal na pagkatakot ng isang kumikilala o mananampalataya ay sumusunod ng buong puso at ang takot niya ay ang labagin ang utos ng Diyos. Yan po yung tinutukoy sa Proverbs. So yung Proverbs kasi, yan po ay kawikaan, word of wisdom po yan. Yung mga nakalagay po dyan. So in the fear of the Lord, one has a strong confidence and his children will have a refuge. So kapag ang isang ama ng tahanan, merong pagkatakot kay Yahweh, so yung kanyang mga anak ay makatitiyak na sila ay may, sa Tagalog, refuge, yung kanlungan. Okay. So, yung safe refuge, parang kasi yan, yung refuge, parang yan yung kuta. Alam niyo yung kuta? Rektangulan, parang ganun po yan. Para siyang isang lugar na pag pumunta ka ay safe ka sa lugar na yon. Ganun po yung refuge na tinutukoy, safe refuge. Pangatlo, ilan na ba to? Pangatlo na po. Pangatlo, okay. So, pangatlo po, ano po yung pangalawa? Kanina? Ay, recap lang po natin yung una. Fathers, lead families. Pangalawa, fathers, protect. Pangatlo po, pakibasa nga po. Fathers are, yan. So, fathers are examples. So, medyo mabigat po ito no? Na ang ama dapat ng tahanan ay role
model. Parang yung nabanggit ko po kanina, no? Ano ang gagayahin ng anak nyo kung wala kayong ipinapakita? Di ba? Kung ano ang nakikita ng inyong mga anak na sistema sa loob ng bahay, yun yung tumatatak sa kanilang isip. Di ba? Ang sabi ng bata doon sa patalastas, ito, alam niya eh. Paglaki ko, gagayahin ko tatay ko. Di ba? Okay. Eh nakita niya sa bahay nila, under yung kanyang tatay. Paglaki ko, magiging under din ako. Okay. Kasi kung ano po yung nakikita ng bata, tumatatak yan sa isip nila, sa puso nila. Kung ano ang ambience, kung ano yung nangyayari sa loob ng tahanan, yun yung aral na napupulot, nagre-register sa isip at sa puso ng tao. Ang tindi pa naman, alam nyo ba, na ang isang bata, ang tindi mag-register ng mga bagay sa kanya. Tignan nyo nung bata kayo, yung mga nangyari po sa inyo, nag-register po yan sa inyong isip. Diba? Tignan nyo hanggang ngayon, alam nyo ba yung nung bata kayo, meron kayong alam, ikwento. Kasi bakit? Kasi ganun katindi yung rehistro ng pangyayari sa utak ng isang bata. Sabi niya dyan, they are examples and influence for their kids. Halimbawa kayo, example kayo sa inyong mga anak. Okay. So alam niyo, kinakatuwa ko po, ito lagi ko po itong binibida. Yung tatay ko, ang isa sa influence ko po talaga, no? Kung bakit po ako talagang gusto ko laging tumulong, influence po yan ng magulang ko. Tatay ko, nanay ko. Kasi yung tatay ko po, napakamatulungin po niya. Yung tatay ko po, yung kasabihan na isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa iba. Ewan ko, naiintindihan nyo ng mga kabataan ngayon eh. Ibig sabihin, para sa inyo na, sa inyong pamilya, nagagawa mo pang, dahil meron na kailangan, tutulong sa iba. So, yun yung nag-register sa utak ko. Kaya, ang kagandahan po nito, kami magkakapatid sa amin po, magkakapatid po, wala pong madamot po sa amin. Mula sa panganay hanggang sa bunso. Pare-pareho kami ng natutunan sa magulang po namin. Ang maging matulungin sa aming kapwa. Yung isa ko pong kapatid, yung inuuwian po namin si Dabi, yun po, may mga tinulungan po yun dito eh. Nabanggit niya, bandang Montalban po. Kasi hindi ko lang alam kung saan particular na lugar. Kasi may bata rito, yung kanyang, actually bata na yun, hulila na po, inalagaan lang ng nagtatrabaho sa barangay. No, parang driver po ng ambulance yun, yung lalaki. Inalagaan yung bata, yung sakit po ng bata, nakalabas po yung kanyang bituka. So yun po, nung nakita ng kapatid ko, kinontak yung, kasi pinost po sa Facebook eh, no, na humihingi ng tulong. So nakita ng kapatid ko ay nagbigay ng tulong, kinontak yung number. So, nung pangalawa, send ng video, nakakatuwa kasi yung bata, na-operahan na po, na ibalik na yung kanyang, dati po yung bituka niya nakalabas po talaga. So kailangan operahan para maibalik. So ang kagandahan, na-operahan na po. So, kasi pag pupunta ako doon, pinapakita niya yung mga picture nung mga natutulungan. Sabi ko, nakakatuwa. So sabi ko, okay yan. Sabi ko, lagi kang tumulong. Yun naman yung tama. Kasi kapag ikaw ay nagiging matulungin, yung biyaya po sa'yo, hindi mawawala. Ang biyaya ng Diyos, lalong dadami. Kasi ang taong ganun yung kamay, ulitin ko pa, hindi mapupuno ng laman yan. Di ba? Ang tawag natin sa madamot, ganon, di ba? So dapat tayo maging ganon. Kasi kapag ganon ang palad mo, open yung palad mo para tumulong, pupunuin po yan ang biyaya ng Diyos. Amen? So sa mga ama ng tahanan, makita ng mga anak niyo yung kayo ay matulungin sa iba. Di ba? Kasi maaanap po nila yun eh. Ako, experience ko na yun eh.
ang laking pakinabang kasi sa akin, nung ako ay tumanda, dala-dala ko yon, yung aral na yon na natutunan ko sa aking mga magulang. So yung ama ng tahanan, pakita mo sa anak mo yung pagiging pagkero mo rin sa ibang tao, pagrespeto mo sa ibang tao, pagmamahal mo sa ibang tao, pagmamahal mo sa kanila, pag-intindi mo sa kanila. Alam niyo po, yung mga anak niyo, lalaki yan, na maganda yung kanilang natututunan kasi galing po sa inyo. Okay? So, sabi niya, they are meant to take their kids by the hand and train them to become strong adults. So, kayo yung magde-develop niyan. Tulungan niyo yung mga anak. I-develop niyo ang inyo pong mga anak na sa kanilang paglaki, unang-una yung karakter po nila tama. Hello? Alam niyo po, ang unang niyo tututukan sa mga anak niyo, pag mga bata, karakter. Huwag niyong pag-ibabawi yung karakter na mali. Ito po ang isang mechanism ng mga bata. Kasi, meron po akong background sa psychology, no? Yung aming subject, may sa psychology. Ang mga bata, ganito ang sistema. Ang mga bata pa lang yan, meron niyang dominating mechanism. Na kapag ang bata, di ba, meron siyang gusto, ano gagawin ng bata? Iiyak or magwawala. Ngayon kapag ikaw na magulang, pag nagwala yung bata, binibigay mo agad yung gusto niya. Uulit-ulitin yan ng bata. Kasi bakit? Kasi doon ka niya nakokontrol. Nado-dominate ka na niyo. So mga magulang, dapat hindi pang-ibabawin yun. Kung ikaw ay ama ng tahanan na nagdidisiplina sa anak mo, huwag mo hayaan. Kailangan matulungan mo siya doon na hindi tama yung kanyang ginagawa. Yung pagpalo mo sa bata, nasa Bible po yan. Di ba? Okay, nasa Bible po yan, nasa kawikaan po yan eh. Di ba? Na yung bata, paluin mo. Hindi sabihin pinalo mo yung mga bata, hindi mo na mahal. Pero yung pagpalo, may tamang pagpalo. Baka naman, papaluin mo, kumuha ka lang ng sanga ng kahoy kung saan mo pinalo. Okay, may tamang pagpalo. Di ba? Sa mga bata. At pag pinalo mo ang bata, okay, kasi may mga ama na mamalo po. Grabe mamalo eh. Di ba? May nagkukwento sa akin, tatay ko, hindi gano'n mamalo, pero pag namalo talagang yung pamalo, sabi niya, lulusawin niya sa iyo yung pamalo. Mali naman yun. No? So pag pinalo mo kay tatay, nagdisiplina ka sa anak nyo, pag pinalo nyo yung anak nyo, be sure na hindi nyo hahayaan, hindi nyo kakausapin, nalilipas yung ano. After ng ilang oras, kausapin nyo po yung inyong anak. I-explain nyo sa kanya kung bakit nyo siya pinalo. Kasi, natututunan ng bata, kaya pala ako pinalo ng ano, mali pala yung ginawa ko. Kaya pala ako pinalo, nagwala kasi ako. Di ba? So, pagka ginawa niyo yun, yung anak niyo lalaking merong disiplina. Magiging tama yung kanyang kaisipan kasi nagiging tama ang inyong papakita ng halimbawa. Ibig sabihin, yung example nyo pinapakita, hindi nyo pinapayagan na maging mali yung kanilang sistema, na kino-correct nyo yung kanilang maling ginagawa para sila ay matuto, para sila ay maging isang mabuting bata. So dahil sabi niya rito, they are meant to take their kids for the hands and train them to become strong adults. Sumunod, adulthood is often more caught than taught. This is never more true than when children watch their father. So, kahit na may binabanggit ka, pero dapat nakikita ng batang ginagawa mo talaga. Kasi dun sa ginagawa mo, mas malaking impact sa kanyang buhay yun, nakikita niya. So, nagre-register sa kanyang isip yon at matatanim yon sa kanyang puso. Sabi niya rito, he lives a good example and is an irreplaceable asset to his kids. 1 King 15:11. Pakibasa nga po. And Asa did what was right in the eyes of the Lord, as David, his fathers, had none. Sino yung influensya ni Asa? Si David, na kanyang tatay. Kasi yun yung nakita niya sa kanyang
ama. At yung ginawa ng kanyang ama ay tinulanan din niya. Proverbs 3:32. For the Lord detests a perverse man, but takes the upright into his confidence. At panghuling verse po, dito po tayo magtatapos. Proverbs 23:22. Listen to your father who gave you life. Ito para sa mga kabataan naman to. Ngayon mga kabataan, sabi niya, makinig kayo sa inyong mga amang nagbigay sa inyo ng buhay. At yung sumunod na salita, and do not despise your mother when she is old. Okay. So ito naman yung response sa mga bata. Mga bata, di ba? Kailangan yung makinig sa inyong mga ama na nagbigay buhay sa inyo at yung mga nanay nyo